May po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Philippians chapter 1, verse 19 to verse number 21. At hayaan niyo po ako na basahin ito at sundan niyo po sa inyong mga mata. Pag nakita na po natin si Philippians chapter 1, verse number 19. Verse number 21. Diyan na po kayo sa Amen. Verse 19, for I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Verse number 21 altogether. For to me, life is Christ, and life is faith. Father in heaven, as we have your word, may the Holy Spirit will guide us this morning. In Jesus' name we pray. Be seated. Sa panahon natin ngayon, dami nang labas sa kotse, no? Merong BYD, merong, alam niyo ba ibig sabihin ng hybrid? Kung sinabing hybrid, pwedeng gas, pwedeng battery, kaya hybrid. Marami. China Cars, MG. Pero pinaka-the-best talaga Nissan. Ano, Brother Marvin? Dami mga brand ng kotse. Pero isa sa pinaka-matibay at kilalang brand ay yung Ford. That is American cars. Actually, yung Lexus, hindi yan American eh. Japan pa rin yan eh. Yung Lexus, ano na lang, Toyota pa rin yan, pero ginawa lang nilang Lexus para mukhang American ang dating. Pero Japan parts pa rin yan at Japan pa rin, sabi ng mga manufacturer. Pero ang isa sa kilalang American brand is Ford. At yung Ford Motor Company, sinimulan ito ni Henry Ford, kilalang kilala. Hindi lang dahil sa tibay ng kanyang sasakyan, kundi marami din siya mga binitawang wisdom nung siya ay nabubuhay pa. Isa doon, in his lifetime, ang sabi niya, a weakness of all human beings, ang kahinaan daw natin mga tao, is trying to do many things at once. That scatters effort and destroys direction. Kumbaga, ang dami nating gustong gawin sa buhay, and you want it to do it once lang. Ibig sabihin, ang dami, pero isang gawaan lang. It makes for haste, and haste makes waste. So we do things all the wrong ways possible before we come to the right one. Then we think it is the best way because it works. And it was the only way left that we could see. Every now and then, I wake up in the morning, headed toward the finality with a dozen things, ang daming bagay I want to do. And I know, sabi niya Henry Ford, I can't do them all at once. And then tinanong siya ng reporter, sabi niya, Henry Ford, anong ginagawa mo kapag pagising mo sa umaga, ang dami mo gustong gawin, pero alam mo naman, hindi mo magagawa yung lahat. Sabi niya, labas ako ng bahay ko, siyempre, mga mayaman, may backyard din eh. Meron yung front yard pa. Mag-isip-isip. And then, hanggat ma-realize niya kung ano talaga yung pinaka-importanting bagay na kailangan niyang gawin. Hanggang ma-clear yung kanyang isipan. Ano ba yung dapat matapos muna? Ano ba yung dapat focus ko? Ano ba dapat yung focal point na dapat niyang gawin sa araw na yun? At alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid ko sa Panginoon, brothers and sisters in Christ, namumuhay po tayo sa panahon kung saan ang daming distraction sa buhay. Tama po ba? Not just because we live in an age where people are distracted by technology or social platforms, media. Hindi lang yun. Kahit noon pa, distracted na ang tao. Bakit? Ang daming pangarap sa buhay. Ang daming gustong gawin.
A lot of work to accomplish. At nakakalimutan natin, we often miss what should be the focus of our life. Not just as a human only, but as a Christian. Bilang mga Kristiyano, what is the point of living as a Christian? And sa binasa po natin mga kapatid, pinapalalahanan tayo na meron tayo iisang purpose. And that is, we should be focused of life. We have one focus point, and that is a person. No other than our Lord Jesus Christ. Walang iba kundi si Apostle. Walang iba kundi si Jesus Christ. Ito po ang tinuro sa ating ni Apostle Pablo. And the theme of this passage is that Christ was the focal, when we say focal, focus point of life. Para kay Apostle Pablo, ang buhay niya ay sinasummarize ng isang tao. Walang iba kundi si Kristo. And the word is confusing. Nakakalito because maraming ino-offer ang kamunduhan na ito dapat ay focusan natin. Insurance, your dreams, yung mga bagay na dapat ganito ka na, kapag 40 years old ka na, dapat ganito ka na, ganyan, ano pa man. At maraming ino-offer na avenues na paano mo yung gagawin, kahit talikdan mo ang pamilya mo, huwag ka magsimba. The world offers contentment and satisfaction. But we know as a Christian, sabi ni Blaise Pascal, isang philosopher, tayo daw, ang tao ay mayroong vacuum inside of him or her na laging kulang. At hinahanap natin ito, we're trying, sabi niya, ng philosopher ni, siya ay Christian philosopher, we're trying to fit sa sinasabi ng mundo na dapat maging ganito ka para magkaroon ka ng satisfaction. But we know as a Christian, ang ating satisfaction, ang ating focus, ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Para kay Apostle Pablo, ang kanyang focus was sharp and his picture was clear. Malinaw na malinaw sa kanya kung bakit siya nabubuhay, kung bakit siya naririto. And same with us. We must ask ourselves, are we living for Jesus Christ? Can you say that? For me to live is Christ. Ang ako ay mabuhay ay para kay Kristo, and to die is gain, at ang mamatay ay ganansya or promotion. Or we say, for me to live is myself. For me to live is my fame. For me to live is my money. For me to live is my achievements. For me to live is my fulfilled dreams. Or for me to live is Christ. Ang filosofiya ni Apostle Pablo sa buhay ay napaka-ikli, napaka-sharp, napaka-clear. To the point, for me to live is Christ. Maraming mga tao, tanongin mo sila, siyempre pagkanay ka, last time pinag-usapan namin yung suicide sa mga nag-sinking, no? Yung iba, may mga philosophers na nagtuturo na ang mga nagpapakamatay, matatapang silang tao. Kasi kaya nilang gawin yun sa kanilang buhay. But we know that is wrong. When the Bible tells us that thou shalt not kill, huwag kang papatay, kasama po doon yung ating sarili. Hindi mo pagmamayari ang sarili mo, bigay yan ng Diyos, buhay yan na nanggaling sa Diyos, at hindi mo to pwedeng itilin o ikaw ay magpagsuwakal. Bakit sila nabubuhay? Yung ibang tao, nabubuhay para makiganti. Ganito ang ginawa niyo sa ninuno ko. Kaya nabubuhay ako, magpapayaman ako para makiganti. Ang mga young people today, nabubuhay ako, gusto kong maging successful para makapunta ako sa iba't ibang maraming bansa. No, there's no wrong about it. Pero kung yun ang focus ng buhay mo, yun ang purpose ng buhay mo, then we really miss the point. Nabubuhay ako para sa kasikatan,
Kaya gagawin ko lahat ng kababalaghan sa internet para maging sikat ako. Then, we really miss the point of life. And when we take a look and summarize yung buhay ni Apostle Pablo, ang Panginoon sa Kristo meant everything to Apostle Paul. So, the question is, who is Jesus Christ in your life? Ang sagot dapat natin, si Kristo, He is our everything. For Apostle Paul, ang kanyang goal, where Christ's goal. Ang work, His work was Christ's work. His righteousness, ang katwiran ni Kristo, ang katwiran niya ay ang katwiran ni Kristo. His life was Christ's life, and His ministry was Christ's ministry. Now, from verse number 19 to verse number 26, pero ang tatalakayan natin hanggang verse number 21. There were three evidences sa buhay ng Apostle Pablo na nagpapakita na meron siyang isang focus. He wants to magnify Christ, and he wants to meet Christ, and he wants to minister for Christ. Pero ang pag-usapan lang natin ngayon, yung verse number 19 to verse number 21. Walang duda na itong passage na sa Philippians, alam niyo po, ito po ay isa sa mga favorite kong sulat ni Apostle Pablo sa Bible. Ba't gano'n, Pastor? May favorite dito sa Bible. Hindi, ang ibig sabihin, ito yung talagang relate ka at nangungusap sa'yo. Lahat ng salita ng Diyos, importante yan. Pero hindi sila equal in importance. Katulad ng mga patayan na nirecord ng Bible at kung ano pa mga hindi magagandang istorya na hindi lahat ng story sa Bible pwede natin ikwento sa mga bata. Kasi yung iba kanuman-duman. Mature na tao lang ang dapat makarinig at makapagpasa nito. But here, the book of Philippians, si Apostle Pablo, sinabi niya yung mga katagang ito habang siya ay nasa kulungan. Bakit siya nakulong? Dahil sa pangangaral niya sa Panginoon. Christ should be the focus point in our life. At bilang mga Kristiyano, paano po natin magiging si Kristo, magiging focus ng ating buhay? And that is what we will talk about this morning. We make Christ the focus or the focal point of our life kapag siya ay ating minamagnify. Pag siya po ay yung ating buhay ay magiging si Kristo ang nalalawalhati na to glorify. Pwede na po kayo mga kapatid? Amen? Let us consider again the context. Si Apostle Paul po, meron siyang 5 libro na sinulat na habang siya ay nasa prison. Para mas madaling tandaan, PEFC, P-E-F-C, ay hindi pala, 4 na pala. Philippians, Ephesians, Philemon, and Colossians. So, PEFC, P-E-P-C. Philippians, Ephesians, Philemon, and then Colossians. Lahat po yan sinulat niya sa kulungan. Bakit? Bakit siya nakulong? Dahil sa pangangaral niya ng Ebanghelyo ng Panginoon. And from this very moment, Paul now turns to the possible outcome of his trial. Parang, at the end of his trial, kulungan, pwede siyang lumaya na o hindi na siya makalaya, mamatay na siya doon sa kulungan. So parang, nag-uop siya na makakalabas siya dito. Pero kung hindi ako makalabas dito, okay lang. Kasi promotion ko yun. Kasi makikita ko na ang Panginoon sa aking buhay. And with both possibilities, na makakalaya siya, o hindi siya makakalaya, bago siya makalaya, mamatay na siya, nagtitiwala si Apostle Pablo sa katapatan ng Panginoon. And he is willing to accept whatever God gives. Nung nakaraan, meron kaming friend na kinocomfort. Sabi ko sa kanya, Brad, when we say trusting the Lord, kahit masakit, you are willing to accept. So here, Apostle Pablo, tanggap niya lahat ng nangyari sa kanya. Look at verse number 19. Philippians chapter 1, verse number 19.
Ang sabi po ni Apostle Pablo, "For I know that this shall turn to my salvation, through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ." The word "for" explains how Paul continued to rejoice. Bakit siya kahit nasa kulungan siya. So verse number 18, kung babalikan natin, "What then? Notwithstanding every way, whether in presence or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice." He says, "I know that this." Now, ano yung this po na tinutukoy niya dito? Na mag-turn out, or I know that this. Ano ba yung this na tinutukoy niya dito? Na magre-result sa kanyang salvation. Hindi salvation na mapunta sa langit. Kumbaga, salvation from that prison na makalaya siya. Maybe, ang tinutukoy na Apostle Pablo, yung kanyang pagkaka-change, yung kanyang pagkakakulong. Sa verse number 13, kasi sinabi sa verse number 13, siya po ay nakakulong. Sa verse number 16, hindi lang ito. Marahil ang tinutukoy niya ay yung kanyang mga critics. Minsan, ganito po ang buhay. Nangangaral ka, ginagawa mo yung tama, pero marami ka pa rin mga critics. Because the truth in life is, we cannot really please everybody. Buda mo, sa Pasig, sabi nga, yung kalaban ni Mayor Vico, ang critic ay, in expense of health and education, yung good governance daw. Maganda nga daw yung good governance, walang korupsyon, pero napabayaan naman yung health at education. Ang tanong, ito ba ay worthy ng pang-critic? Tamang critic ba ito? Pwede ba natin gawin din yung good governance? So, di ba kahit ang ganda lang ng nagawa mo, hindi pa rin talaga natin mapintis lahat ng tao. Meron pa rin mainggit at mainggit. Same with Apostle Paul, or his trial by Caesar, or lahat ng mga bagay na to, kung ano man dito, yung kanyang pagkakakulong, kanyang mga critics, o kanyang trials, ano man sa mga bagay na ito. Si Apostle Paul ay nakadepende sa panalangin ng mga kapatiran. And Paul depended upon the supply or provision of the Holy Spirit. That's why, brothers and sisters in Christ, napaka-importante po na ang bawat isa natin ay pinagpipray natin ang isa't isa. Huwag tayong mahiya magsabi, "Pastor, pag-pray po ako, mag-e-exam po ako sa civil service. Okay? Mag-e-exam po ako for scholarship." Halimbawa, si Sister Kim, sa Sabado, mag-e-exam niya sa DOST. Maalala natin, pag-pray natin, "Pastor, pag-pray niyo po ako, nagkakaroon, desire pa lang, nagkakaroon ako ng desire ng ibang bansa. Kapatid, ipag-pray niyo ako, kasi meron akong gantong karamdaman." Napaka-importante po. Sabi niya Apostle Pablo, dahil sa panalangin ng mga kapatiran, magiging dahilan para siya ay makalaya. And not only that, not only prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Sa banal na Espiritu. At punta tayo sa verse number 20. Dito na. "According to my earnest expectation." Okay, anong ibig sabihin ng earnest expectation? Paul had a single vision, one track in mind. Or the word refers to his watching and his head turned away from other objects. He had a consecrated intense hope which ignored other interests. Kumbaga, sa sobrang, minsan ganun tayo sa Netflix, halimbawa, ang dami mong panonoodin, 30 minutes na, scroll ka ng scroll, hindi mo alam kung ano yung panonoodin mo. Unlike, meron nang nirecommend sa yung video, movie, ay, ito panoorin mo sa Netflix. Search bar, and then, lumabas yung movie, gano'n na agad. Hindi mo natitignan yung iba pang mga choices. Pag pupunta ka na palengke, nasa isip mo na kung ano yung bibili mo. Kaya pag sinabihan ka ng mga sales lady, ano hanap? Nakita niyo po ang inay. Ano? Hindi ka na madidistract. So yun po ang ibig sabihin ng earnest expectation doon. Meron siyang single vision. One track in mind. What is that? And my hope at kanyang pag-asa that in nothing I shall be ashamed. Si Apostle Pablo ay merong sure na victory. When we say in nothing, kahit mamarating siya o mabuhay, I shall be put to shame. He knew that God would not let him down.
Hindi, alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. He knew that the Spirit would come through with the needed strength to stand. And same with us. Ang dami natin isipin sa buhay. Madaming occupied sa ating pag-iisip. Ang dami natin pinakikinggan. Ang dami natin, alam nyo, sa pag-i-exam, pag mas maraming choices, mas mahirap sagutan. Sa buhay na ito, look at the big picture of life. Ang dami natin gustong gawin. Pero palagi natin nakakalimutan kung saan tayo dapat mag-focus. At pag nag-focus tayo doon, alam natin, katulad na sinasabi ng salita ng Diyos, na hindi tayo bibiguin ng Panginoon. And it says here, that in nothing I shame. Hindi, in other words, with all both, as all also look at this, you can realize it's here, Christ shall be magnified. Christ shall be magnified in my God. Now, anong ibig sabihin ng magnified? So, sinabi mong magnified, yan, alam niyo yung magnifying glass. Yung magnifying glass, hindi yan ginagamit para magsunog ng dahon. Kasi alam ka, siyempre, bata ka, yung magnifying glass. Anong gamit yan? Tutok mo sa araw, makakasunog ng dahon. Di ba? Sino dito nagawa na natin yan nung bata tayo? Ako lang ba? Ikaw ba? Gagawa ko yun? O yun. Okay. Kapag nakafocus, ipinocus mo, sunog yung dahon, magkakakait ka ng fire. Pero ang pinakagamit ng magnifying, kaya ng magnifying glass, palalakihin mo to make big. Ayan ang ibig sabihin. To make it large, kung ano man yung gusto mong palakahin. At sinasabi ni Apostle Pablo, ang aking katawan, ang aking buhay, will be the theater in which Christ's glory, ito nawa ay maging platform, maging pulpit, maging teatro, maging theater, kung saan ang glory ng Panginoon ay ma-display, mapapakita. How many times, brother and sister in Christ, na kapag meron tayong achievement sa buhay, ang lagi natin focus ay pag we are in a carnal mind, hindi natin pinoconsider si Lord, hindi tayo spiritual that time, parang ang credit yung sabihin natin. Kasi magaling ka. Pag Kristiyano ka, hindi ikaw ang magaling. Palagi si Lord ang magaling na nagbibigay sa'yo ng kagalingan, ng katalinuhan. So please, when you post your achievements, when you proclaim your success, yung step by step, di ba? Bigla. Please! Naman na sa Diyos ang kapurihan. Solid gloria. Mahirap ba yun? Kasi tingnan mo yung level. Post. Talaga, ganito pa lang ang age ko. Wala pa akong 35. Tondo na ako. Ganyan. Tapos may mag-comment. Na-share ko na sa inyo. Wow! Praise the Lord. Pinagkatiwalaan kayo ng ganyan. Tapos nag-comment, hindi galing sa Lord yan. Galing sa hard work ko. Those people, pinag-aralan natin yung sabi sa prayer meeting. They oppose God's Kristiyano, pag nag-post, it is because the grace of God. To God be the glory. Dapat ganyan ang nakikita sa buhay natin. Pag nasabihan na, sis, ganda ng kanta nyo. Amen. To God be the glory. Huwag naman yung false yung hindi. Sakit pa nga ulo mo na. Ayun, false yung pag nabati ka, tanggapin mo at ibigay mo ang papuri sa Panginoon. Pero alam niyo po, lahat ng ginagawa natin, dapat ang point laging napurihan sa Panginoon. Hey, sarap ng luto mo, sis. Ay, thank you, praise the Lord.
alam nyo, yung magaling magluto din sa church namin, lalaki yun eh, pangalan niya si Kuya Romel. Matindi talaga magluto yun. Ano naman siya, mabilis. Isa lang siya, 4 na putahe. Nag-iyaw dito, nagpapakulo, nagchat-chat. Sabi niya, alam mo Brad, bago ko siya magluto, nagpipray ako sa Panginoon. Nabigyan niya ako ng kalakasan at sana maging masarap. Grabe! Pati pa naman pag lumuto, pag-pray, siyempre, papakain ka ng 2 tao eh. Nakinig ng preaching, kung si Pastor Tim pa mag-preach 3 hours, tapos kakain ka ng, diba, kakain ka ng pagkain, hindi masarap. Talaga makakadiscourage. So sabi niya, alam mo, pinag-pray ko yan. Then pag sabi, ay sarap, ay amen, thank you. Thank you, Brad. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, palagi natin pasalamatan at gawin natin yung ating buhay na platform na yung kalwalhatian ng Diyos na display. Sa pagpapalaki natin sa anak natin, kaya pag sinabihan ka ng ano, halimbawa, natin hindi ko totoo. Ba't ganyan yung anak natin? Ang bait. Kasi hindi katulad nyo, di ba? Katulad mo, puro kayo ganyan. Hindi dapat ganun ang response. Alam niyo po kasi, pinalaki ko yan sa Panginoon. Hindi yung magko-compare ka, sisiraan yung kapitbahay mo, isisisi mo na lahat. Doon ganun yung sa nakikita natin. Naniniwala ako yan, 3 anak ni pagpalaki natin yung pagpipray, si Jared, si Andre, si Iya. Naawa mga sa sitwasyon ni Brother Ryan, si Charity pa nga, di ba? Katulad yan, na-share niya kagabi, binila ng bike. Alam niyo problema, gusto nila, at the same time, 3 daw sila nakasakay. Sabi ko, Brad, ang hirap nga nun. Naniniwala ako, kung may pag-pray, palalaki sa Panginoon, lalaki silang may pagkakilala sa Panginoon. At i-compare nyo sila sa mga taong hindi napalaki sa simbahan. And then someday, when someone will ask you, Brad, yung mga anak nyo, parang ang babait, ano? Makasalanan din yan. Ang kaso nga lang, pinag-pray, pinalang sa Panginoon, sa pagsisimba. To God be the glory. Our problem is that we are not humble enough to let Christ display Himself to us. Rather, we tend to want to display ourselves through Him. Parang, ito ang masakit sa ibang mga Kristiyano. Gagamitin si Lord para maging sikat. Hindi, baliktad din. Dapat si Lord ang gumamit sa iyo para yung kasikatan ng Panginoon ma-display. Kaya, sinasabi ko sa mga please, always check your motivation bago mo ipakita sa tao. Bakit mo ipipelex yan? Bakit mo isi-share yan? Bakit ka kakanta sa unahan? Sabi ko, sa klase ko, tuwing Monday sa Master in DPPP. Kayo, sa church nyo ba, pag maraming tao, biglang marami din gustong mag-special number? Kasi minsan ganun, pag maraming tao, gusto din mag-share special number kahit hindi naka-schedule. Sabi ko, hindi porket maraming tao, gusto mo mag-special number. Para ano? Maraming papalaki kayo? Mga kapatid, 2 o 3, pero kung ang motivation natin ay walhatiin ng Panginoon, kahit 1, 2 lang yung nakikinig, praise the Lord, nalawalhati ang Panginoon. Hindi basis ng palakpak, hindi basis na maraming nag-amen sa mga gawain natin sa Panginoon. Kaya nga, ibang-iba sa ministry. Kung sa corporate, laging result-oriented. Sa ministry, iba. Ang result, laging belong sa Panginoon. Siya ang nakakukuha ng glory. So, wag natin gagamitin si Lord para maging sikat tayo. Kundi gamitin tayo ni Lord para mag-display yung kanyang kalwalhatian. Pag nakamit ka ng pianist, ito, may mga kititrain akong pianist ni Sister Gita, Sister Iya. So, pero pag makamit ka ng mga pianist, makikita mo yung humble, tsaka yung mayabang, tsaka yung humble. Pag sinabi, ang galing niyo po mag-piano, ay, siyempre, diba? Yung parang, hindi tayo psychologist, pero kita mo yung espiritu na pag mayabang, yung nakangisi na gano'n, ganong
Mas marami pa kayong makikita kung mas magagaling. Pero what matters most is they make that talent, that character, that resources, that asset na makapagbigay glory sa Panginoon. When we say be magnified, hindi sinabi ng Apostle Paul, I shall magnify. If Christ is magnified, it is because of God answering prayer and because of the Spirit na nag-i-empower sa atin. We cannot magnify Christ in the flesh. Sapagkat sabi ng Panginoon, so then they, that's one of my favorite verse, so then they that are in the flesh, some na mga nasa tanan ay hindi malalawalhati ang Diyos, cannot please God. Now, I have 4 points here. Paano ba natin mamamagnify? Paano magiging platform, theater, yung ating sarili, yung ating buhay, na mamamagnify si Kristo? Dito po sa verse number 20, nakikita natin, in our verse, it says here, that in nothing I will be ashamed, but that with all boldness, unang bagay, ng buong may katapangan. Literally speaking, fearless speech or outspoken, na buong tapang. Sabi ng Bible, hindi ako nahihiya sa panghiling ng Panginoon sa Kristo. So mamaya mga kapatid, sa ating processor winning, pag-share ng gospel, pag-evangelize, pagpasok ng staff, natatakot man tayo, mag-pray tayo sa Panginoon. Lord, you promise us in your word that hindi nyo ako bibigyan ng espiritu ng pagkatakot. God will not give us the spirit of fear, but what? But of power and of sound mind. Huwag tayong matakot sa rejection. Pag sinabi natin sa tao, pwede ko po ba kayong makipagpaituan sa inyo? Huwag naman kasi maganda lang sa inyo. Hello po, magandang hapon, 5 minutes, Bible. Ay talaga ayawan ka ng tao. Hindi ka na yung tama. Kaya may mga nakatambay, no? Mga brad, 5 minutes. Bible study tayo. Ayawan ka talaga yan. Dapat, meron din tayong skills, training. Paano natin sila mabigyan? Hello? Ako pala si taga dito din. Baka pwede makipagkwentuhan sa inyo. Nakasakit lang. Okay lang ba? Tambay lang naman kayo eh. Huwag tayong matakot. Maging matapang tayo. Huwag tayong maghihiyang mag-share ng mga Bible verses sa ang platform na ng ating social media. Kaya naman, mga kapatid, kitang-kita ka agad yung difference ng buhay natin. Saan mang area ng buhay natin, kita-kita agad na meron talagang kakaiba sa atin bilang mga Kristiyano. Pagpasok natin sa bahay, dati pagpasok sa bahay, makikita mo agad kung siya ay Catholic o hindi. Bakit? Kasi makikita mo may mga, dati ang dami namin yan mga santo. Pero tayo mga Kristiyano na, wala na yung mga ganyan, o kung ano-ano pa mang pampaswerte, di ba? Hindi na tayo bibili ng kwintas, yung merong mata ng iguana na, o kaya bowler na nagsasabi, makakuha ka daw ng power sa universe, yung mga filosofiya na yan. No. Ano na makikita sa mga bahay natin? May mga Bible verse na, papatupos tayo ng Christian song, huwag tayong mahihiyak. Bakit? Hindi natin dadala sa hiya, sa langit yung hiya. Yung mga tao na mamatay silang walang si Kristo sa buhay nila. So, pag pinapangaral natin si Kristo, the fact or yung katotohanan na pinapangaral mo, sinishare mo si Jesus Christ, bibigay ka ng tracts, ini-invite mo ang iyong mga kaibigan mag-church, sinishare mo si Jesus Christ, marami tayo ditong literature, i-share natin, mga gospel literature, the fact na ginagawa mo yan, nalalawalatin mo ang Panginoon, na ma-magnify mo ang Panginoon sa buhay mo. Paul was ready to stand trial and not disgrace to gospel through cowardice, fear, lack of free utterance. So, John Chrysostom, isa sa mga pinakaunang Kristiyano, nung, I forgot the date, pero nung nakaharap siya sa hari, ang sabi niya, bakit mo pinapangaral si Kristo?
Okay? Anong gagawin natin yan sa taong yan? Kasi pinagbawal si Kristo pangaral eh. Kunin lahat ng yaman. Sabi niya, ang yaman ko ay wala dito sa lupa. Ang kayamanan ko, my treasure is in heaven. Kunin ang kanyang buhay, puputan siya. Ang buhay ko ay hindi lang dito. Ang buhay ko ay kasama ang Panginoon sa kalangitan. So mga kapatid, huwag tayong matakot. Ipangaral si Jesus Christ. I-magnify si Kristo sa buhay natin. Palagi natin sabihin, to God be the glory, praise the Lord. Amen. Sana yan yung palagi na natin nababanggit. Na-exercise na ang ating mga panga, banggitin yung mga bagay na nakakapuri sa Panginoon. Hindi na yun, palitan na natin yung P-I-T-A-N-G-A, palitan na natin yung Jesus Mariosep. Okay, tatlong pangalan na pinagsama-sama. Jesus, Maria, at si Joseph. Jesus, Maria, Joseph. Palitan na natin yun. Wala na yung mga ganong bagay. At pag tinanong ka, bakit ikaw hindi ka nagmumura? Kasi Christian ako. Sasabihan na ba tayo ng gano'n? Ikaw hindi ka nag-iossi. Pabisa-bisa lang. Hindi dapat gano'n. Kasi Christian tayo. Nag-iinom ka ba? Hindi din eh. Kasi Christian kami. Christian ako. Bawal pala sa inyo. Huwag tayong mahiyang sabihin na, oo, bawal. Bakit? Kasi hindi gusto ng Diyos sirain yung ating mga katawan. Pwede sa inyo magpatato. Minsan kasi ang akala nila, Christianity, bound tayo sa rules. Alam nyo, hindi tayo bound sa rules. Bound tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kung mahal mo ang Panginoon, hindi mo papabayaan ang sarili mo. Another one. Ito po, mga kapatid, very challenging. With consistency. It says here, as always, so now. As always, so now. This was a lifetime pattern in his life with Apostle Paul. At ilang beses na tayo nakakita na sa umpisa ng pagaling. And then after that, wala na. Brother and sister in Christ, ang basihan ni Lord sa buhay, hindi yung talentado ka, hindi yung marami kang nabigay na times and opening sa church, hindi yung marami kang ginawang ministry sa church. Ang basihan ng Diyos ay yung faithfulness natin. Hindi mo pwedeng sabihin kay Lord, oh Lord, 10 years lang ako mag-serve sa iyo 10 years lang ako mag-church pero after that, no more. Kasi meron na akong 10 years. Kaya pagdating ko sa langit, meron akong 10 years, meron akong reward na pang 10 years. No! Ang buhay Kristiyano, hindi ito pagalingan, pabilisan, ito ay palaging patapatan. Faithfulness. With consistency. Sana, hindi lang na yung nag-aaral pa lang tayo, faithful tayo. Pero pag nagkatrabaho ka na, hindi na tayo consistent. Bakit? Kasi busy na eh. Tanong, sino bang hindi busy sa atin? Lahat ng tao ngayon busy na, pera lang sa mga bata, pero busy pa din yung mga. Pag si Charlie, na, tulong ako, I'm busy. Busy. Again, it's a matter of choice. Pipiliin ng Panginoon. Second, how we as a Christian will magnify Jesus Christ with full surrender. It says here, in my body. Brothers and sisters in Christ, what a privilege to Christ dwelling within us. What an honor to be able to show Christ by our lives, rather than show ourselves. Whether it be by life, or whether it be by death. It didn't matter what Paul was asked to give, as long as Christ should be glorified. Anumang bagay, full surrender, or 100% all out kay Jesus Christ. Posible ba yun? Yes! Alam niyo po, nung si late boy, pastor ng Catholic Church Santa Mesa, nung saan ako nag-aral. Nung siya ay namatay, hindi ko makalimutan. I was on my table and I heard the news, December 25, 2022, Pastor Boyd died of the United States. Right? If I'm not mistaken. Siyempre, ang dami niyang sakit katandaan.
At wala kang magagawa. Ang isang taong sobrang laking influence sa iyong buhay. Hindi ko siya naging teacher, siya ang presidente ng aming Bible School. Pero every time, kahit hirap siya maglakad, pupuntahan ka niya, kakamustahin ka niya, kakausapin ka niya. Palagi siya nandun sa chapel art, lagi siya nasa unahan, palagi niya kami i-encourage. At hindi pa siya nagsasalita, nakaka-encourage sa kanyang buhay. You know what? I just cried a lot na yung parang mata mo ay namumugtunan. Bakit? Anong nakalagay dun sa kanyang litrato? Thank you, Pastor Boyd Lyons. Kumbaga sa Tagalog. Pinatunayan mo na posible mamuhay ng tapat hanggang huli. Kasi isa natin, imposible, no? Nag-isa ko sa natin, just the desire to go in the church to listen to God's word. Now, hanggang sa edad ni Pastor Boy, hanggang sa edad ni Nanay Beth, matagpuan tayo kung saan man kayo patpadalin ng Panginoon. Mapunta na kayo ng Canada, ng Europa, mapunta kayo sa Netherlands. Hindi man dito, pero hanggang huling hininga nyo, matatagpuan kayo na naglilingkod sa Panginoon. Posible ba? Yes, mga kapatid. With full surrender. Kaya, huwag natin pagkamutan si Lord sa gawain. Huwag tayo maging madamot sa ating oras, sa ating mga asset, ating mga finances. Full surrender. 100% all out of the Lord Jesus Christ. And in verse number 21, last but not the least. Are you still there? Yeah. Malapit naman kay 11:30. Can we please read it all together? I know you memorize it. At tayo sa memory verse mamayang hapon dito. Kasi yung mga napipitch ko, may memorize nyo, no? I really appreciate that. Pero, let's read it all together, verse 21. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Tagalog. Para sa akin, ang pagbuhay ay para kay Kristo, at kung mamatay man ako, yan ay promotion. Yan ay gain. Yan ay ganansya. Life consists in what we are living for. Example, what we are alive to. For Paul, living was Christ, and then that's it. Bago siya makakilala sa Panginoon, ang buhay niya consistent in nothing more than living against Christ. Pero nakakilala siya sa Panginoon, Lord, Paul, Saul, why thou hast persecuted me? It is hard to kick against the prick. Bakit mo ko pinapersecute? Saul. And then sabi na Apostle Paul, who art thou, Lord? And after that, after his conversion, opposite na, kabaliktaran na. Dati niya, tinutunan na mga Kristyano, ngayon ipinagawa niya siya. Ang kanyang buhay. Mula ng kanyang pagiging Kristiyano, nagpatuloy mo siya mamatay. His inspiration of life, his path of life, his strength for life, and his reward of life is all Christ. Brother and sister in Christ, nawa, with total dedication ng ating buhay Kristiyano. Gawin natin yung best natin kay Lord. When we say church schedule, when we say, let's read our Bible. Sa ating public worship service, gawin natin yung best natin. Sa mga naging special number, paghandaan natin, mag-practice talaga tayo. Huwag natin ituring ang paglilingkod natin sa Panginoon na pwede na yan, na okay na yan, mediocre. Kumbaga, kung sa school ginagawa natin yung best natin, kung sa trabaho ginagawa natin yung best natin, gawin natin yung best natin para sa Panginoon. With total dedication, surrender, consistency, and with all boldness, that's how we magnify the Lord. The question is, are you ready? Are you willing to mag-surrender sa Panginoon? May magnify ang Panginoon sa buhay.
What is the point of your living? The answer is life. Let's all stand up. Father God in heaven, thank you for another opportunity to listen to thy word and to be challenged sa inyong pong salita. Your Son, our Lord Jesus Christ, ang inyong pong kalooban, ang inyong pong kahulungan, ang inyong pong kataluyuhan ay inireveal niyo po sa persona ng inyong anak, ang Panginoon Kristo. And you want us, Lord, na mamuhay para sa Kanya. There are a lot of times na kami, ang dami po namin mga iniisip na nawawala na po ang aming focus sa Panginoon. Thank you for the encouragement from the word. Nawa po, break our hearts sa kaluluwa, break our hearts, Lord, sa ministry, sa pagsaserve. Maging faithful po kami sa inyo. Brother and sister in Christ, it is time to respond to the message. Can you please say to the Lord, Lord, please, patawagin po niyo ako kung ako po ay masyadong occupied ng maraming bagay sa mundo. Lord, please, nawa po mabuhay ako para sa inyo. Makita ko po yung anong pinaka-importante sa buhay na ito. Tayo po'y lumapit sa Panginoon kung tayo man po ay mga pangailangan, meron po tayong mga karamdaman, lapit po natin sa Panginoon, tayo po ay lumipot. At magbigay po tayo ng ilang sandali, mga ilang minuto. Let's pray to the Lord. Let's pray once again, O God and Father. Amin pong inalalaga, we cast all our cares upon you sa amin pong mga alalahanin sa buhay. Alam po namin na narayaan po kayo, nakikinig sa aming mga pananalo, sa aming mga palagpoy, sa aming pong mga heartaches, sa aming pong mga sakit physically. Naniniwala po kami na kaya po kami pag-ibig. O anumang bagay na nangyari na ito ang natin naman sa aming buhay. Lahat po ito ay nilalagay namin sa inyo. Dalahin ko po, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na struggle po sa kanila pong health. I know, Lord, na ang kagalingan ay nangyagaling sa iyo. You are the best physician, best doctor. You can heal, not just physically, but our hearts, Lord, spiritually. May you please heal mga kapatid po namin ang mga sakit. Mga kapatid po namin na nangangailangan vision, paggamit araw-araw. Hindi po silang bigyan ng institution ninyo. Alam po namin na hindi kami pagkakulangan. Hindi ko balag mga institution. Lord, I'm also praying for me as a leader of this church. Patuloy ko kami gawin tapat kasama ng aking pamilya. Ang kalooban niyo po kami ng matupad sa aming mahal. Mga kapatiran po na naririto, bless po sila Panginoon. Kanilang mga business, kanilang mga social income, bless po sila. Mga nag-aaral, hindi po nakatalungan, mag-isip po sila. Yung mga tatay na palagi po nagpabiyahe, nanay na mga nagsundo sa school, nag-train po sila Panginoon. Bless us all that palagi po kami palalahanan, mga bagay na po sa inyo. Magbasa po kami ng Bible, manalangin sa umaga, tanghali, gabi, at huwag po namin i-miss ang fellowship with the brethren. Mamaya po sa aming afternoon service, at sa aming pong paglabas mamaya sa aming pong soul meeting, bless po kami na. We praise and thank you, Father, and all these things we ask in this precious name of our Lord Jesus Christ. Amen.
Praise the Lord. Tayo po ay nag-bless ngayong umaga. Amen. Amen. Pantayin po natin ang ating doxology. Ngayon po tayong lahat. Bago po tayo magkamayan. Before we dismiss, let's sing our doxology. All together now, praise your ready sings. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all army heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tapos sa mga ng lahat, namin ito, pagkamayan ko tayo lahat.